Isang mapagpalang hapon sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin sa iba't ibang platform na ating ginagamit para ihayag ang salita ng ating Panginoon. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, nais kong anyayahan ang lahat ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng YouTube na please do share, like, and subscribe para nang sa ganon ay mas marami pa tayong mararating sa pamamagitan ng mga platform na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at mas marami pa tayong mga kapatirang na ay abutin ng ating Panginoon ang makakarinig sa kanyang mga salita. Ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay mula sa aklat ni Josue, Kabanata 24, talata 14 hanggang 24. Pero ang aking ipaparinig lamang sa inyo ay ang talatang 14 hanggang 15. So narito ang kanyang nilalaman sa talatang 14 hanggang 15. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egypto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Manalangin tayo. Amang Diyos na makapangyarihan, muli sa oras pong ito, salamat sa pagkakataon muli na mabigyan mo kami ng mga pangaral mula sa iyong mga salita. Salamat sa pagkakataon na patuloy mo kaming binibigyan ng mga katotohanang nagmumula sa iyo at patuloy na guidelines namin, Panginoon, para makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban at makapagbigay papuri sa iyo sa araw-araw. Salamat o Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin at maging ang iyong lingkod na iyong gagamitin. Nawa, ang mga katotohanan ng iyong mga salita ang patuloy na maihayag sa pamamagitan ng iyong anak. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa sa mga linya ng talatang ito, ang popular o madalas na nating naririnig at isa rin sa mga kanta na di ko alam kung napakinggan na ninyo pero naka-upload dito sa ating CYCG Radio. Ang pamagat ng kanta, we will serve, yes, we will serve the Lord. Parang ganon yung pinakapamagat niya. Pero yung talata na nandito, yung pinaka pangungusap, but for me and my house, we will serve the Lord. Yun yung pinaka-popular na linya na binigkas ni Josue. At alam naman natin si Josue, kilala natin si Josue, siya ang successor ni Moses. Siya ang pumalit kay Moses para pangunahan, pamunuan ang mga Israelita sa kanilang pagtakas mula sa Ehipto hanggang sa lupain ng Kanaan. So, pinag-usapan pa rin natin ang ating tema ngayong buwang ito, mga kaloob ay handog para sa malagong paglilingkod. At nakabase pa rin dito ang ating pangaral na pag-uusapan ngayong hapon. Ang pamagat, Serving and Following God, a Fruit of a Full-Grown Faith.
serving and following God, a fruit of full-grown faith. Ito ang nilalaman ng mga talata na nakasaad sa Josue 24. Kung ating babasahin ang kabuang talatang ito, mula sa talata 1 hanggang sa aking ipinarinig sa inyo at maging hanggang sa 24, tumatalakay ito sa buhay ng mga Israelita mula pa sa paglikha hanggang sa sila ay nakarating sa lupain ng Kanaan. At dito, sa pagkakataong ito, tinawag ni Josue ang lahat ng mga Israelita sa kanyang nasasakupan nung sila'y naroon na sa Kanaan upang muli ay ipaalala sa kanila ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanilang angkan mula pa sa una, mula pa sa panahon ni Abraham. Alam naman natin na ang mga Israelita ay mula sa angkan ni Abraham, di ba? At marami silang pinagdaanan. Kumbaga, mula kay Abraham na nahiwalay sa kanyang magulang para sundin ang kalooban ng Panginoon, hanggang sa anak niya na si Isaac, hanggang sa nagkaanak din si Isaac, hanggang sa nagkaanak din ang anak ni Isaac na si Jacob. Di ba? Makikita natin ang kasaysayan ng mga Israelita. Ngunit, ang pinakamahalaga dito, ang Diyos ay hindi nagbago sa kanila, anuman ang kanilang mga pinagdaanan. At maging sa kanilang pagtakas o paglaya, pag-alis mula sa Ehipto hanggang sa makarating sila sa Promised Land, which is ito nga yung Kanaan na kanilang kinaroroonan ngayon. Makikita natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa kanilang buhay. After 400 years na sila ay naging alipin sa Ehipto, ngayon nandito na sila sa Kanaan. So, nandito na, nakarating na sila sa lupaing masagana, lupaing punong-puno ng oportunidad upang sila ay magkaroon ng masagana at mapayapang buhay. Ngunit, hindi lingid sa kaalaman ni Josue na sa mga taong kanilang nadatnan sa lupaing ito, sa Kanaan, ay maraming mga relihiyon na hindi angkop, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito ay mga ginagawa nila na malakas ang impluwensya. Kaya alam natin na dito sa mga Israelita ay marami din ang mga sumunod sa mga ritual na ginagawa ng mga taong nakatira dito, mga iba't ibang tribo, iba't ibang lahi na kanilang nadatnan sa lupain ito. Kaya ito yung dahilan kung bakit si Josue sa kanyang edad na 110 na siya rito noong pinatawag niya ang kanyang mga kapwa Israelita at ipinaalala ang kabutihan ng Diyos. At muli niyang nirenew ang kanilang commitment sa paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, ito yung naging motibo niya o ito yung naging dahilan niya para patawag ang lahat ng kanyang mga kalahi, yung mga Israelita, para ipaalala sa kanila na ang Diyos na kanilang pinaglingkuran, ang Diyos na kanilang sinunod, ay hindi nagbago sa kabila ng maraming panahon sa kanilang buhay. Alam ni Josue na maraming mga ginagawa sa lupain ito na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nariyan ang mga ritual na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at maging ang mga pag-aalay ng mga bata upang sila ay magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanang nagawa at maging ang mga immoralidad o immoralities ay nandoon na talamak sa lupain ito. Kaya ito yung dahilan na muling inirenew o sa Tagalog
nagkaroon ng panibagong panunumpa sa Panginoon sa kanilang commitment sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. So ang tanong, sa ating kasalukuyang panahon, ano ang aplikasyon ng mga talatang ito sa ating buhay? Alam natin na ang halos 2 taon na, no? Ang mga huling taon na ating pinagdaanan, 2020 at saka 2021, kasalukuyan tayong dumaranas o pinagdadaanan natin ang pandemya. At mula noong 2020, maraming mga pagbabago ang nangyari sa ating buhay. Maraming mga nawalan ng hanap buhay, maraming mga pagkakataon na hindi na natin nagagawa. Kumbaga, ito yung simula ng malaking pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. At pinaka sa lahat ay ang pagkakataon na makapagsama-sama tayong makapagpuri sa Panginoon. Yan, pinakamalaking pagbabago na nangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Maraming mga oportunidad ang nawala sa ating buhay. At higit sa lahat, ang makasalamuha ang bawat isa physically. So, anong connection nito sa buhay ng bawat isa sa atin? Pagdating ng panahon na to, marami ding mga iba't ibang masasabi nating challenges or di kaya opportunity na pwede tayong lumayo sa ating ugnayan sa Panginoon. Diba? Nawalan tayo ng face-to-face na pagpupuri sa Panginoon. Kumbaga, hindi na tayo katulad nung dati na nakaka-attend ng church. Kumbaga, yung pag-attend natin ng church ngayon, kung gusto mo, pwede ka, pero kung hindi, pwede rin. So, it's your own decision. Kumbaga, it's your own choice. Hindi ka tulad dati na kailangan physically pupunta ka sa church at makita ka ng yung kapatiran na presente sa mga worship services. Now, hindi na. And minsan, nagagawa nga natin, di ba? Nakalag-in tayo, nandito yung pangalan natin, pero mentally, emotionally, parang wala, di ba? So, yun yung mga challenges na pwede nating mapagdaanan at pwedeng makapagbago sa ating relasyon sa Panginoon, di ba? Maraming mga temptations ang pwedeng mangyari sa ngayon. Pero ang tanong, paano tayo naglilingkod sa Panginoon? Paano natin pinapalago ang ating ugnayan sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon? Despite of all these modern ways, di ba? O, dual pa daw, di ba? Tama. Naka-dual client pa minsan, no? Nandito yung isa. Yung isang account niya, nasa kabila. So, iba't ibang mga pamaraanan ang ginagawa natin. Unlike before, na pag nasa loob ka ng church, siyempre, presente ka doon. Diba? And malamang, talaga makikinig ka. Or, matutulog ka. Pero at least nakikita ka. Unlike ngayon, pangalan mo lang nakikita or account mo lang nakikita. So, ito yung mga challenges. Diba? Ito yung mga pangyayari na alam nating pwedeng makapagbigay ng malaking pagbabago din sa ating ugnayan sa Panginoon. So, ngayon, paano natin mapapalago? Paano natin lalo pang pagtibay ang ating ugnayan, ang ating paglilingkod, ang ating pagsunod sa Diyos? Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin na mga challenges sa buhay na meron tayo ngayon. For almost 2 years na tayo'y nasa impluwensya ng pandemic na ito. Single client kasi daw. Okay? Di ba?
Almost 2 years na tayo ay nasa online platforms para lamang makapagpuri, makapag-aral ng salita ng Diyos, makapagpuri sa Kanya. So ngayon, it's a challenge for us na lalo pa nating paigtingin, lalo pa nating palaguin ang ating paglilingkod sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Josue na pinatawag niya lahat ang kanyang mga kapwa Israelita. So ngayon, hindi na kailangan na patawag ang lahat dahil marami tayong mga options, marami tayong mga ways na napapaalalahanan sa salita ng Diyos. Unlike before na talagang they need to meet, they need to assemble as one group para lamang paalalahanan ng kanilang group, ng kanilang leader na si Josue. Ngayon, every Sunday meron tayong online worship service. And every Wednesday meron tayong prayer meeting. Every Saturday meron tayong mga Bible study. And kung mga masipag-sipag kayo, may mga iba't ibang devotional activities sa iba't ibang mga server na pwede nating daluhan at kariringgan ng salita ng Diyos. Pero minsan, dahil sa mga sarili nating mga matatawag ba dyan? Dahil sa ating mga kapritsyo, ay hindi natin nagagawa. So, ito ang mga kaparaanan para lalo pa tayong lumago sa ating paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Number 1. Okay? Despite of pandemic. Number 1, sabi dito, to serve God and follow God, meaning, una, recognize His Lordship over our lives. Recognize His Lordship over our lives. Yan yung una. To serve and follow God despite of pandemic, we need to recognize His Lordship over our life. Anong ibig sabihin nito? Okay? Kailangan nating i-acknowledge na tayo ay nabubuhay pa rin sa pamamagitan ng pangangalaga, patnubay ng ating Diyos. Okay? Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang gabay, patnubay, at kalinga. Tayo ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang pangangalaga at proteksyon. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating sustainer, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Okay? Siya ang ating master. Siya ang ating, sa Tagalog ang master, siya ang ating Panginoon. Siya ang ating dapat paglingkuran. Okay? Ito ang ibig sabihin ng salita na isinulat ni Pablo na ang sabi, tayo yung mga tagasunod ni Kristo, tayo ay binayaran ng napakahalagang dugo ng ating Panginoon. Iyan ay kapag tinanggap na natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Ngunit kung wala pa tayong tuwirang relasyon sa Panginoon, hindi pa tayo nababayaran ng dugo ng Panginoon. Kumbaga, hindi pa tayo saved. Ngunit, kung tinanggap na natin ang Panginoon, ibig sabihin, tayo ay isa ng ligtas at nasa pangangalaga ng Panginoon. At ibig sabihin, ang buhay natin ay hindi na natin pagmamayari, kundi pagmamayari na ng Panginoon. So, we need to recognize His Lordship over our life. Okay? Sapagkat tayo ay binili ng napakahalagang dugo ng Panginoon. Taliwas ito sa itinuturo sa atin ng mga pangyayari na ngayon sa ating kasalukuyang panahon. Ano ba ang natututunan natin sa ngayon? Ito, pinaka-rampant, tawag ito, evidently clear or maliwanag na nakikita natin. Ano yung na-develop na terminology sa panahong ito na
sumasagisag ng pagiging makasarili. Alam niyo ba yan? Yan ang itinuturo sa atin ng mga teknolohiya ngayon. Alam niyo yung term na yan? Baka minsan ginagawa natin to. Or madalas, no? Yan ang salitang selfie. Diba? Kaya nga lahat ng mga camera ngayon, merong front face camera. Bakit? Anong layunin? Para makapag-selfie. So, ibig sabihin, ang binibigyang emphasis ay ang sarili. Kumbaga, ang tawag yan, sarili muna bago iba. Diba? Yan ang malaking impluwensya ng mga technology ngayon. Yung pagiging selfie. Kaya nga, pansin ninyo, hindi na katulad dati ang mga Kristiyano, kahit na mga Kristiyano, kahit mga mananampalataya. Dati, ito madalas, I don't know kung ilang beses nyo lang, iba naman sa selfies, no? Selfie lang, selfie. Bago yung selfish. Hey, ito madalas na ninyong naririnig sa mga hahayag ng salita ng Diyos. Kung noon, ang ginagawa ng mga Kristiyano ay pray muna bago kumain, anong ginagawa na ngayon? Picture muna, post bago pray. Anong ibig sabihin? Gusto mo nang makita yung mga likes ng kanilang picture o ng kanilang pagkain. So, meaning to say, sarili pa rin. Di ba? So, taliwas doon sa nais ipakita ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin that we need to recognize that we are His own and we are under His care, under His authority. Oh, di ba? Pick before pray. Pick before eat. Tama. Yan ang mga katotohanan na hindi na natin pwedeng ipagkaila. At kung hindi tayo nagiging mapagpanuri at nagiging maingat, maging tayo mismo na may pagkakilala sa Panginoon ay pwedeng gawin natin itong mga to. Di ba? Instead of pray muna, pick muna. And then post. Then, hindi pa man nakakapagsubo pag nakitang may nag-likes, wow, tuwang-tuwa. Diba? Or even yung sarili niya. Ipopost niya yung sarili niya pag may mga nag-likes, wow. So, anong ibig sabihin? Anong implikasyon nun? Nagiging selfish tayo. Yun na yung term niya na binanggit kanina, di ba? Selfish. So, nawalan na tayo ng pagiging concern sa kapwa-tao dahil ang nadidevelop sa atin ay yung pagiging makasarili. Pero ang Panginoon, ang nais niya sa buhay ng bawat isa sa atin, matuto tayong kumilala na kung wala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, wala tayong magagawa. And even yung kalagayan natin ngayon, wala tayong ganitong kalagayan na pababa na ang tawag niyan, pababa na ng pababa ang kaso ng COVID kung wala ang Panginoon. Di ba? Kaya dapat nating matutunan na para tayo pa ay lalong lumago sa ating paglilingkod sa Panginoon, we need to recognize His Lordship over our lives. Binigyan niya tayo ng buhay. And that life, at ang buhay na yan ay dapat nating ipagkaloob din sa Panginoon. Hindi natin sarili ang buhay na ito. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong dapat ipagmataas sa ating Panginoon. Yan ang dapat nating isapuso at isabuhay. Number 1, we need to recognize the Lordship of our Lord in our lives. Kilalanin natin ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay. Kilalanin natin ang Diyos na siyang patuloy na kumakalinga sa atin upang nang sa ganon ay magawa natin ang mga karapat-dapat para sa Kanya. At lalo pa nating paglingkuran ng taos sa puso
at hindi lamang pagiging hypocrisy or hypocrite sa ating paglilingkod sa Kanya. Makatotohanan tayo sa ating paglilingkod. Gaya ng sabi ko nga kanina, kung paglilingkod, pakikinig ng salita ng Diyos, dapat maging focus tayo. Hindi yung presently, physically present, mentally absent. We need to give praise to the Lord who created us. Binigyan niya tayo ng buhay, dapat ang buhay na meron tayo ay gamitin din natin sa paglilingkod sa Kanya. Upang nang sa ganon, ay lalo pa tayong lumago at lalo pa nating mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Alam ko na mga nangyayari sa atin ngayon ay minsan hindi na nagiging kaaya-aya, pero yun nga yung kagandahan na meron tayong mga ginagawang ganito, pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos upang paalalahanan tayo sa mga bagay-bagay na dapat nating ituwid sa buhay natin. Kasi minsan, di na natin napapansin pero nagiging harmful na tayo sa ating kapwa-tao. Kumbaga, hindi na natin iniisip ang kapakanan ng iba. Ang mas nagiging priority natin ay ang ating sariling kapakanan. Nawawala na tayo sa focus na dapat ang ating buhay ay nakatuon lamang sa pagbibigay papuri at karangalan sa ating Panginoon. Okay? God has given us life that we need to use in serving God. So, yan yung point number 1. Recognize His Lordship over our lives. Number 2, to serve God means to align our thoughts with God. To align our thoughts with God. Anong ibig sabihin nito? Okay? Ang ibig sabihin, dapat nating ihilera o ipasa Panginoon ang ating mga pag-iisip. Bakit? Okay? Our actions determine the way we think. Our actions determine the way we think. Ang ating mga aksyon, ang ating mga kilos, ang dumidetermina o nagpapatunay sa mga iniisip natin. Ewan ko kung agree kayo sa linya na to, pero ito yung katotohanan. Kung ano yung action natin, yan yung nagdidetermina kung ano yung nasa isip natin. So, anong kailangan natin? We need to align our thoughts with God. Okay? Sa Luke 6:45, sabi dito, the good person out of wait lang. The good person out of the good treasure of the heart produces good. So out of the treasure of the good heart produces good. Kumbaga, kung masagana sa kabutihan ng iyong puso, lalabas din ang actions mo na puro mabubuti. Okay? For from the evil heart produces evil. So, anong ibig sabihin? Kung masama ang nasa puso mo, lalabas din kung ano ang nilalaman nito. Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Anong kahalagahan nito? Dapat nating ano yung term ng i-align? Dapat nating ipasa Diyos kung ano yung mga nasa isip natin, nasa puso natin. Sa Old Testament, 'di ba, kung maalala nyo yung way ng pamimili ng ating Diyos o ang ating Panginoon kay David nung hinirang siya bilang susunod na hari ng Israelita.
Di ba? Hindi ko maalala yung exact verse, pero sabi doon, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa physical na anyo, kundi tumitingin siya sa puso ng tao. Kasi si David, alam naman natin na si David ay hindi gaanong katangkaran. Kumpara sa kanyang gagampan ng pagiging hari, kung maliit nga naman, di siyempre, parang mas mababa yung pagtingin nila sa kanya. Madidegrade yung kanyang pagkatao. Pero ang Panginoon, sabi niya, hindi siya tumitingin sa physical na karakteristik, kundi tumitingin siya sa puso. So, ang ibig sabihin, ang puso, o out of our heart, doon lumalabas yung ating pag-iisip. So, we need to have a clean heart in order for us to have a clean mind. Diba? So, palinis natin ang ating mga puso, i-intune natin sa kung ano yung nais ng Diyos na maging laman ng ating mga isip. Diba? Ito yung nais ng Diyos na maging buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Kung ano yung nilalaman ng ating mga puso kasi, ito yung madalas nagtuturo sa atin kung ano yung madalas nating magiging reaksyon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Okay? Kung ano yung mga nararamdaman natin, hindi may pagkakaila sa pamamagitan ng mga actions na ginagawa natin. Halimbawa, sinabi mong hindi ka naman galit kung nakikipag-usap ka sa taong meron kang kinikimkim or meron kang sama ng loob. Pero maya't maya lalabas sa iyong mga aksyon. Di ba? Hindi mo may iwasan, mamaya pinagdabugan mo pala, pinagbalibagan mo na lang ng pintuan. So, talagang lumalabas kung ano yung nilalaman ng puso. Di ba? Kaya maging maingat tayo dahil bagamat meron tayong mga pananalita na pwedeng pang cover up doon sa nararamdaman natin, hindi natin maipagkakaila kapag ito ay talagang lalabas. So, anong kailangan natin gawin? We need to inline our thoughts with God. Kailangan nating pasuri ang ating mga puso. Di ba? Pasuri ang ating mga pag-iisip kung ito ba ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Remember, ang puso natin ay ang fountain ng mga pag-iisip na meron tayo. Kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, ay siya ang nagiging action natin, nagiging movement natin, lumalabas sa ating mga kilos. Kaya we need to inline our thoughts. Isip ang sinabi dito, thoughts, pero damay ang heart. Dahil ang heart ay dito nakastore yung mga emotions na meron tayo. Okay? So, we need to change the way we think. Kailangan na nating baguhin ang ating mga pag-iisip. Kung dati ang mga pag-iisip natin, relate natin dun sa number 1, kung ang mga pag-iisip natin ay makasarili, so now, we need to consider others. Huwag lang selfie. Huwag lagi sarili. Okay? Nang sa ganon, ay maipakita natin, mapatunayan natin na lumalago tayo sa ating pananampalataya. Lumalago tayo sa ating pagsunod. Lumalago tayo sa ating paglilingkod sa pamamagitan ng pag-iisip na meron tayo. Okay? Kailangan nating ipakita sa ating kapwa-tao na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang siyang nangunguna sa bawat kilos na ating ginagawa sa araw-araw. Okay? So, paano natin gagawin ito? We need to repent for all those wrongdoings that we are doing or we have done. Kailangan nating pagsisihan kung may mga mali tayong nagawa, kung may mga bagay-bagay na hindi tama na ating nagagawa sa ating kapwa, we need to say sorry. We need to repent
We need to ask forgiveness. Hindi tayo yung lagi na lang nagmamataas, laging tayo yung dapat hingan ng paumanhin. Magagawa natin yan kung meron tayong lubusang pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Diba? Ang pagsisisi ay ang common na sinasabi ng Biblia, pero common man ito, madalas mang sinasabi, pero sa taong hindi tumanggap sa Panginoon, walang tuwirang relasyon sa Panginoon, mahirap itong gawin. So in order for us to do repentance, we need to accept God. We need to recognize His Lordship over our lives. Kailangan nating kilalanin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At wala tayong magagawang pagsisisi kung hindi siya ang kikilos sa puso ng bawat isa sa atin. So, pangalawa, we need to align our thoughts to God. Okay? God has given us an intellect that we need to use for His glory. Binigyan niya tayo ng pag-iisip, binigyan niya tayo ng katalinuhan, and we need to acknowledge that that intellect that we have is His own. Sa Kanya yan, hindi sa atin. Yung pag-iisip na meron tayo, sa Kanya. Yung karunungan na meron tayo, sa Kanya. All that we have right now, hindi natin sarili. Sa Diyos lahat. So we need to use those given gifts or talents, lives for God's glory. Kailangan natin gamitin para sa Kanyang ikakaluwalhati. Okay? Sa Romans 12 verse 2, kung popular sa inyo ang talatang ito, anong sabi doon? Do not conform by the pattern of this world, but be transformed by the renewing faith. Anong ibig sabihin? Huwag tayong sumang-ayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, baguhin natin ang ating kilos at gawa sa pamamagitan ng pananampalatayang meron tayo sa Panginoon. Okay? Huwag nating hayaan na yung ginagawa ng mga taong sa paligid natin ay may impluwensyahan tayo. Kundi dapat tayo yung magbigay ng impluwensya sa kanila. Merong kasabihan na sabi, it is not bad to have an unchristian friends. Hindi masama na magkaroon tayo ng mga hindi Kristiyanong kaibigan. Oo nga naman, ano? Kasi hindi ibig sabihin na dahil Kristiyano ka, ay namimili ka na lang ng kaibigan mong Kristiyano din. Hindi masama na magkaroon tayo ng mga kaibigan walang lubusang pagkakilala sa Panginoon. Ang masama ay, the bad is if we are acting as unchristian to them. Ang ibig sabihin, ang masama kapag tayo ay umaaktong hindi mananampalataya sa kanila. So, anong ibig sabihin? Pag tayo may mga kaibigan tayong hindi Kristiyano, hindi kailangan na tayo ang sumunod sa kanila, kundi dapat sila ang mapasunod natin sa paglilingkod sa Diyos. So, back tayo doon sa point number 2, we need to align our thoughts to God. Next, kako na tayo sa pangatlo. Okay. May dadagdag lang pala ako. Nalimutan ko ito. Okay. Sa mga teknolohiya na meron tayo ngayon, hindi nating maiiwasan ang impluwensya ng social media. Ito yung sinasabi ko mula pa kanina, di ba? Ang malakas na mindset, nagko-control sa ating mga isipan ngayon ay ang social media. Pero ang warning sa bawat isa sa atin, hindi kailangan tayo ay sumunod sa mga bagay-bagay na nakikita nating hindi tama. Hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay tama.
At hindi nangangahulugan na pag may nakita tayo sa social media na maganda ay kailangan nating tularan o gayahin. Kundi dapat nating isipin, dapat natin pa ring tignan kung ang mga bagay na ito ay naka-in tune doon sa ways and thoughts ng ating Panginoon para sa atin. Okay? Huwag nating imulat yung ating isipan na ang social media ay dapat mag-impluwensya sa buhay ng bawat isang nananampalataya. Kundi dapat maging mapanuri tayo na alamin kung ano yung nararapat at makapagbibigay kaluguran sa Panginoon at maging sa komunidad na ating kinabibilangan. Okay? Number 3, to serve God means nalipat. To serve God or to serve and follow God means, pangatlo, to do His will and includes doing what He commands. Ulitin ko. To serve and follow God means to do His will and includes doing what He commands. Ano bang ibig sabihin nito? Gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos kasama na ang mga bagay na ipinag-uutos niya sa atin. Okay? Hindi nangangahulugan na pagkilala natin ang Diyos ay sapat na. Hindi nangangahulugan na kilala natin ang Diyos ay sapat na. Maski si Satanas, di ba? Kilala din niya ang Panginoon. Mas kilala pa nga niya sa atin kung minsan dahil talagang alam niya yung mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at yun yung mga ginagawa niyang panunukso para ang tao ay mapalayo sa Diyos. Okay? John 10:27, sabi ng Panginoon, "My sheep hear my voice and follow me." My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Ang mga tupa ko, alam nila ang aking boses, alam nila ang aking tinig, kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Nahahalin tulad tayo sa mga tupa once na tinanggap na natin ang Panginoon. At kung kilala natin ang ating Panginoon, kilala din niya tayo. At sumusunod tayo sa Kanya. Yun yung pinakamahalaga. Tayo ay tupa ng Panginoon kapag sumusunod tayo sa mga bagay-bagay na nais ng Diyos na ating isagawa. Okay? Ang paglilingkod natin sa ating Panginoon ay ginagampanan natin ang mga tungkuling nais ng Diyos na ating gawin sa buhay. Sa ministry na kinabibilangan natin, iba't ibang tungkulin ang ating ginagampanan. Sa komunidad na kinaroroonan natin, iba't ibang tungkulin ang ating ginagampanan. At maging sa family natin, sa pamilya natin, iba't ibang tungkulin. So those are all responsibilities. Ngayon, kung ginagawa natin ito nang naaayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos. Ngunit, kung hindi natin ginagawa ang lahat ng ito, ay alam na natin na taliwas sa kalooban ng Diyos ang ating mga sinasagawa. Halimbawa, sa ministry na kung saan ay kabilang tayo, dito na lang sa CYCG, iba't ibang katungkulan, iba't ibang responsibilidad ang ating ginagampanan. Ang tanong, ginagampanan ba natin ito na may kagalakang paglilingkod o ginagampanan for the sake of appreciation or commendation? Diba? Kung ito'y ginagawa natin ng may kagalakan at ang pinakalayunin natin ay makapagbigay kaluguran sa Panginoon, yan ay in tune
doon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, ginagawa natin ang kanyang kalooban. Ginagawa natin ang kanyang nais na ating gawin. Pero, kung iba yung motibo natin, iba yung motibo natin sa paggawa ng mga bagay-bagay na ito, merong kahalong pansariling kapakanan, self-gratification, check na natin. Diba? Yun yung pagkakataon na medyo ilagay natin sa tama. Okay? Serving God doesn't mean na pati tayo ay mapapurihan sa mga ginagawa natin para sa Kanya. Oftentimes, we heard people appreciating us or giving commendations, pero hindi sa atin ang papuri, hindi sa atin ang appreciations. It's all for God's glory. Bakit? Ang ating mga ginagawa ay pagsunod lamang sa kung ano yung nais ng Diyos na ating gawin sa buhay. Yan ang tunay na pagsunod or paggawa sa kung ano yung kalooban ng Diyos na ating gawin. So in order for us to grow, fully grown in our faith with God, we need to do God's will, includes His commands in our life. Ang pananampalataya na walang gawa, sabi sa Book of James, diba, ay patay. Ibig sabihin, kung puro lang tayo faith without action, hindi yan active or hindi yan magandang sinyales ng ating pananampalataya. Ngunit kung ang ating pananampalataya ay mayroong kalakip na gawa, yan ay buhay at maging kalugod-lugod sa paglilingkod sa Diyos. Mahirap yung sabihin natin na tayo ay alagad ng Panginoon pero hindi naman natin ginagawa kung anong kalooban ng Diyos. Diba? Sinasabi natin na tayo ay lingkod ng Panginoon, pero hindi naman tayo aktibo sa mga gawain para sa Panginoon. Minsan, sana walang walang ma-offend sa inyo, no? Minsan yung paglilingkod natin sa Panginoon na ating ginagawa, nagiging for the sake of compliance lang. Wala sa puso. Pero hindi dapat ganoon ang ating paglilingkod. Kung ano yung dapat nating gawin, ano yung responsibilidad na meron tayo, dapat we do it gladly, we do it cheerfully, we do it with all our heart. Not just for the sake of complying to the responsibilities na meron tayo. Diba? Kaya minsan, hindi maiwasan na magkakaroon ng complaints na maririnig sa bawat isa sa inyo. Bakit? Yung iba kasi naman, kung makapag lang sa mga ginagawa niya for the sake of his responsibility. What about the others? Diba? We need to consider others also. Diba? Kailangan din nating bigyan ng bigyan ng kaluguran ng iba, hindi lamang yung pansarili natin. Kaya nga napaka-rampant na napaka-popular na term na ngayon yung selfie, di ba? Dahil puro lang sarili. Okay? Sabi, bubusina muna ako sa lahat ng mga heads. Minsan may mga heads, kung ano lang yung department na kinabibilangan nila, doon lang sila nakikipag-meeting. Pag sa mga department na kung saan member sila, hindi na sila uma-attend. So, yun yung mga instances, di ba? Yan yung mga maliwanag na instances na kinakikitaan ng hindi pagsunod o hindi paggawa sa tamang tungkulin o responsibilidad na meron tayo. Okay?
Hindi naman kasi magpa-function ng maayos yung isang department kung kulang-kulang. Kaya kailangan din niya ng kanyang members. Di ba? So, we need to cooperate with each other as part of God's ministry. Hindi lamang tayo isinaad o nilagay sa isang tungkulin, nandun lang tayo. We need to cooperate with others also. And we need to do the responsibilities given to us heartily, taos sa puso. Hindi lamang ginagawa natin, sinusunod natin para lamang masabi na ginagampanan natin yung ating tungkulin. Okay? Ang pinaka-main point dito, lahat ng ginagawa natin dapat ang sentro ay ang Panginoon. And whatever we do it all for God's glory. Maging sa responsibilidad na meron tayo, dapat ginagawa natin para makapagbigay tayo ng glory sa Panginoon. Nagiging F yung P ko. Okay? So, yun yung pangatlo na dapat nating gawin. Dapat nating gawin ang mga will, kalooban ng Panginoon, at kasama na dyan ang kanyang mga commands, ang kanyang mga tagubilin. Diba? Napakahirap siguro para sa taong walang tuwid na relasyon sa Panginoon, ang mga bagay-bagay nito. Pero, kung tayo ay meron ng lubusang pagkakilala sa Panginoon at tuwid na relasyon ugnayan sa Kanya, alam ko madaling gawin ito. Dahil nga, sabi nga doon sa tema natin, di ba? Mga kaloob, ihandog para sa malagong paglilingkod. Okay. Serving and following God, a fruit of a full-grown faith. Ang paglilingkod at pagsunod sa Diyos ay patunay or bunga ng full-grown. Sa Tagalog, ayun na, malagong paglago. Malago na nga, paglago pa, no? Okay? Full-grown faith. Malagong pananampalataya sa Diyos. Okay? Ang tunay na pananampalataya ay kinakikitaan ng masiglang paglilingkod. Ang tunay na pananampalataya ay kinakikitaan ng masiglang pagsunod. So, dapat mga anak, mga kapatid, alamin natin ang mga bagay-bagay na dapat makapagbigay papuri at luwalhati sa Diyos. Dapat nating alalahanin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, na sa araw-araw na ating paglalakbay sa mundong ibabaw, nariyan lagi ang kanyang proteksyon, nariyan lagi ang kanyang mga biyaya. Nariyan na patuloy niya tayong sinusustain ng kalakasan at buhay na ating ginagamit sa bawat activity na meron tayo araw-araw. At ang nararapat lamang ay ang ating paglilingkod at pagsunod din sa Kanya. As children of God, we need to recognize His Lordship over our lives. As follower of God, we need to inline our thoughts with God. And as faithful followers and servants of God, we need to do His will, includes His commands. So, nawa mga anak, mga kapatid sa CYCG Ministry, sa patuloy nating pag-aaral ng kanyang mga salita at patuloy na pakikinig sa kanyang mga mensahe at sa patuloy nating paglalakbay sa mundong ito, patuloy nating paggawa ng kanyang mga naisin sa ating mga buhay, makikita sa atin ang bunga ng malagong pagsunod at paglilingkod. So muli,
Magandang hapon and God bless everyone.